Alamin muna natin yung sitwasyon sa botohan sa Bono Cerca Elementary School, Indang, Cavite. Kasama si Chairman George Garcia. Live with Margot Gonzalez. Margot. Yes, Edmar, MJ and Master Judea, magandang umaga sa inyo dyan. Nandito nga tayo sa Bono, if I'm not mistaken, Bono Cerca Elementary. Dito po yan sa Indang, Cavite. At isa po sa mga maagang bumoto talaga dito kanina ay si Chairman Attorney George Garcia na ng Commission on Elections po. Chair, pakita natin yung indelible ink natin. Ayan. Yan po ay isa sa mga ebidensya po na talagang nakaboto po. Tapos na pong bumoto itong ating COMELEC Chairman na si Attorney George Garcia. Chair, so far po, kamusta po yung assessment natin sa pag-ikot natin? Meron pa po bang mga botohan ngayon or mga polling precinct yung talagang hindi pa nakaka-open po ng botohan? Sa buong Pilipinas naman ay nag-open na yung ating mga presinto, bagamat merong ilang lugar, ilan lang naman na lugar, ang na-delay yung pagbukas mismo dahil una hinintay, meron kasing presinto hinintay yung presensya ng watchers. Yung iba naman yung knowledge, yung teachers. Yung ibang teachers kasi hindi kagad kinuha yung mga balota sa opisina ng treasurer. Siyempre, yung iba sa halip na isang araw bago mag-eleksyon, sana kahapon, ang ginawa nila, kinuha nila yung mga balota. Ngayon lamang, kanina lang madaling araw. So, siyempre, mahaba ang pila na sa mga opisina ng treasurer. Pagkatapos, nagbiyahe pa sila papunta doon sa lugar kung saan sila maglilingkod. Ayun, medyo knowledge. Yung iba, 5:45 nakapagbukas. Kahit na nandun na yung mga nakatatanda natin at mga may kapansanan. Pero generally naman, naging napakaayos yung pagbubukas ng lahat ng presinto sa buong Pilipinas. At nakaboto yung mga nakatatanda at may kapansanan natin. Speaking po ng mga PWDs and senior citizen, kasi po di ba po ang ano natin is as much as possible yung ating mga senior citizen, PWDs, hindi po kailang umakyat ng second floor and third level po ng mga paralan para lang po makapagboto. Pero parang po may mga presinto po kasi yung parang piniyagan na umakyat sila? Opo, meron po tayong tinatawag na priority polling precinct. Yung priority polling precinct talagang yan ay nilagay natin sa baba sa ground floor, special na presinto yan, upang yung mga kababayan natin nakatatanda o may kapansanan na nahihirapang tumaas, maglakad, naka-wheelchair, doon na lang sila boboto. Kaya lang, siyempre, pagka ganon, yun naman yung ginagawa na natin ng mga nakaraang eleksyon din, siyempre yung mga balota nila, kinukuha sa mismong presinto. Meron tayong runner, yung ating tinatawag na support staff. At pagkatapos, yung mga balota, doon nila pinipilapan sa mismong priority polling place. Kaya lang, since nahihirapan nga sila maglakad o hindi sila nakakalakad, yung mismong support staff natin, itatakbo muli yung mismong mga balota nakalagay sa isang brown envelope, itatakbo doon sa lugar kung saan talaga dapat boboto yung nakatatanda at may kapansanan upang ma-feed yung balota sa mismong makina. Kapag ka po nagkaganon, meron kasi mga nakatatanda, gusto nila sila mismo mag-feed ng mga balota. So sinasabi namin, sige po, yan naman pong pagdadala ng mga support staff ay option lamang, pero pwedeng sila mismo kung talaga naman kaya nila na sila ang magdala ng mismo mga balota. Minsan naman, yung mismong support staff na ang nagdadala, kasama yung umalalay sa nakatatanda at may kapansanan, although hindi advisable yon. Kasi bakit? Kasi iiwanan mo yung nakatatanda doon sa priority polling place na walang kasama o yung may kapansanan. Sir, dito sa Bono Elementary School, parang napansin natin na mahaba yung pila to the point na talagang naglagay na po yung school ng holding room. Ito po ba inaasahan natin na mas mataas yung voters turnout, knowing na rin po na special holiday po ngayong May 12 election? Ako sana po, ganito ang response ng mga kababayan natin. Isipin nyo po, 8 o'clock. Kanina pong nakaboto tayo, halos 7:30 pa lamang. 8 o'clock, ang dami na pong mga tao mo nakapila. So mukha naman ganun kataas ang interest na bumoto. Sana hindi lang dito sa lugar kung nasaan tayo, sana sa ibang parte rin ng ating bansa ganito. At again, doon sa ilang natin na monitor na area na nagkakaroon ng ilang problem, isa-isa na po natin sinosolve yan. Lalo po dyan sa may bandang area ng Maguindanao na kung saan hindi kagad napapasok yung lahat ng mga kababayan natin. Siguro nga dahil sa issue ng security ay pulupulutong lang yung pinapayagan makapasok. In order na po natin, dapat bukas ang lahat ng gate at dapat yung mga tao sa loob ng polling place mag-i-stay, hindi sa labas ng polling place. Tapos, Chair, parang may mga sumbong po kasing nakarating sa SMNI na meron
meron daw po mga presinto, halimbawa po doon sa Quezon City Elementary School na nagka-problema po yung ECM at hindi po nabasa yung balota. Diba po, expected natin na wala po mga malfunction na mga ganito at aberya po sa pagboto. Knowing yung, yung ating mga ECM ay mga bago po yan, bagong rented, dumaan po ito sa mga iba't ibang test. At yung pinakahuli nito, yung final testing and sealing, na wala namang nakitang problema. Pero yung kasi, ang kalimitang nagiging problem lang, hindi naman ganun kadami, yung paper jam. Yung paper jam talagang yan ay lahat ng machines. Kahit nga yung Xerox natin, machines, o kahit nga yung ating ginagamit na printer sa opisina, lagi minsan nagpe-paper jam. Pero ang maganda ngayon dito, pag nag-paper jam, hindi na yung bubuksan mo yung machine. At pagkatapos kakalikutan mo para mawala at hihilahin mo yung papel. Ito po hindi. Pagka nakita po ng lahat, mag-paper jam, pipindutin mo lang po yung sa screen na ibabalik po yung mismong balota sa mismong botante at kanyang i-refeed. Ngayon po yung sinasabing hindi nabasa, sa totoo lang po, sabi po niya kasi kanina, hindi nabasa yung sa posisyon na yon sa senador, pero nabasa yung ibang posisyon. Nag-overvote po siya pagka ganon. Ang nakalagay po sigurado doon sa ay nakalagay overvoted. So, nabasa po yung ibang posisyon eh. So, ibig sabihin, kaya hindi nabasa yung sa ay dahil nag-overvote. Kasi kung nag-undervote yun, ibig sabihin, sa halip na 12, 11 lang, ay sure na naandun po yung lahat ng pangalan ng mga binoto niya na kandidato. Tapos may sumbong din po na talagang mahaba yung pila sa isang partikular na paralan sa Quezon City dahil daw po sa alleged vote buying. Paano po ba na kinokombat ngayon ng COMELEC, especially po sa unang araw, sa mismong araw po ng eleksyon, itong mga ganitong insidente? Sinabi po natin sa ating pong Philippine National Police, otorisado sila na mag-aresto kahit walang warrant of arrest. At hindi na natin yan palalagpasin. Sinabi rin natin, pinagre-report namin yung mga local COMELEC natin upang alamin kung sino sa mga miyembro ng PNP ang hindi susunod at susuway doon sa ating pinag-uutos. Regulasyon po natin yan at basic na basic yan sa konstitusyon. Allowed ang warrantless arrest, lalo pat ito ay ginawa sa kanyang presensya, yung tinatawag na quote, in flagrante delicto. Okay, last na po na ano to, tanong, Chairman, alam ko nagmamadali tayo. Last reminders na lang doon sa mga hahabol pang boboto po hanggang 7 o'clock po ng gabi. Alam niyo po, alas 6 pa lang kanina, medyo mainit na eh. Ngayon pong 8:30, ako mas lalo pong mainit. At ito po sa buong Pilipinas. Konting haba ng pasensya, magdala po tayo ng inumin. Kahit paano pang tawid uhaw man lang at saka bimpo para pampunas man lang ng ating mga pawis at ating mga likuran. At again, pauunahin po natin yung mga nakatatanda, yung mga may kapansanan. Prioritize po natin sila. Dahil naman po naman talaga ang ating patakaran. Kahit wala ng PPP o kahit walang early voting hours na 5 to 7, ito talaga ay para sa kanila. So again, ibigay na po natin sa kanila yan. At wala pong init na ulo. Bigayan lang po talaga. Yan talaga ang sinasabi natin. Mag-exercise ng karapatan, isang obligasyon, pero masaya sapagkat nag-contribute ka sa paggagawa ng isang maayos na lipunan. Yes, Thank you, Margot? Chairman Garcia. Thank you so much. Ayan po yung huling update natin dito. Oo, kasi gusto ko po. sanang Si itanong. Chairman po ay papunta po ngayon sa next location. Oo, kasi gusto ko sanang itanong kasi may mga mga presinto na hindi naguro yung magmamando ng mismong halalan kundi mga pulis na kung magtatanong tayo kung ilang mga presinto na ba ang mga nai-report na ganyan, lalo na dyan sa bahagi ng BARM. Sige po, i-relay natin. Ngayon po kasi ay papunta na po si Chairman sa next schedule. Pero sa Tagaytay, pero ito pong inaano ni Chairman, kung hindi po talaga makakapagsilbi yung mga teachers, mga electoral board members, sakaling sila po itinakot na threaten, naka-ready po yung mga pulis na magsilbi po sa halalan kasi may mga training po na mga pulis itong COMELEC just in case na yung mga electoral board members, yung mga teacher ay aatras po sa pagsisilbi sa halalan. May nakwento rin ba si Chairman kasi meron siyang nabanggit din sa isang interview sa kanya din diyan na merong natamaan din ng ligaw na bala and at the same time sa Negros Occidental naman meron din ng shooting incident na nangyayari. Meron ba siyang nabanggit kung marami ng mga insidente na mga kagaya nito na mga karahasan na maaari na may kaugnayan sa halalan? Oo. Alam mo, kahit noong mga previous days po, ay meron pong mga election violence incident po talagang nai-report dito po sa COMELEC. Meron nga pong 2 lugar dyan sa Mindanao yung isinailalim po sa COMELEC control. At ngayon po ay patuloy pong mahigpit na binabantayan na
po ng ating Commission on Elections. Doon sa mga recent, yung mga ngayong araw lang ay wala pa pong nababanggit itong sa ating COMELEC chairman, maliban po doon sa isang presinto na hinold po muna yung pagpapasok kasi po napakahaba na po ng pila sa loob ng presinto. Admar. Alright. Maraming salamat si Margot Gonzales live mula dyan sa Indang, Cavite, partner MJ.